الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد وبعد. السلام عليكم ورحمة الله wabarakatuh. Alhamdulillah, una sa lahat, puri natin ang nag-iisang na tagapaglikha na binigyan tayo muli ng pagkakataon na magkasama-sama. At alhamdulillah, na isagawa natin ang ating mga obligasyon bilang mga Muslim. Ito walang iba kundi ang salah. Mga kapatid, magulang sa pananampalatayang Islam, panganib ng pag-iwan, ng pag-uutos, ng mabuti at pagbabawal ng masama. Tunay na napakapanganib nito. Pagbuwas ng tao, isang mananampalataya, isang Muslim, iniwan na ang pag-iiwan o di kay pag-utos ng mabuti at pagbabawal ng masama, makikita natin magkakaroon ng chaos. Subhanallah. Dito na kung saan dadami, no? May kita lantaran ng pagsuway kay Allah subhanahu wa ta'ala sa bahay, sa labas, at dito masisirang pag-uugali ng bawat isa. Magkakawatak-watak, napakaraming ika ngayon, panganib nito. Pagkasira ng tao dito sa mundo hanggang sa kabilang buhay. At hindi lang ito na kung saan madadamay ang lahat. Kahit na ika na may mga tao din na sumasamba kay Allah subhanahu wa ta'ala. At dito na kung saan ay ipaparamdam ni Allah ang kanyang punishment sa lahat. Na kung saan sa isang hadith na binanggit pa, anuhulikun o fina salihun, na kung saan masisira ka ba kami? Or di kayo mapapahamak ba kami? Na dito sabi niya, ika na mayroong mga mabubuti rin sa amin? Naam, sabi ng mahal na sugo, idha kathura al-khabath. Ibig sabihin, pag dumami na ang kasamaan, maduming bagay, mga pagsuway kay Allah subhanahu wa ta'ala, tunay na madadamay lahat. Imagine ngayon sa Europe, nakikita natin sobrang init, heat wave, tumama. Malamig, pero tumama, napakainit ngayon, subhanallah. Nag-uunahan sila sa pagbili ng aircon kasi hindi nila alam, unexpected, kasi malamig sa lugar nila. Ngayon, subhanallah, dumating init. Allahu Akbar. Mga lindol, bagyo, nadadamay lahat mga kapatid, mga magulang sa pananampalatayang Islam. Kaya napakahalaga, kunin natin ang isang ayon na binanggit ni Allah mula sa banal na Quran. At ito rin yung nagpahamak, ika nga sa mga nauna sa atin. Kanu la yatanahawna an munkarin fa'alu. Ito yung mga ginawa ng mga Hudyo at that time. Sobrang ika nga, kumbaga nakikita yung mga gawaing masama. Wala silang pagbabawal sa masama. Sige, gawin mo. Subhanallah. Kaya dito sila na kung saan ay pinarusahan ng dakilang tagapaglikha itong mga tao to. At isang ayan napakaganda. Ito dapat ating gawin mga kapatid. Sinabi ni Allah, وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Sinabi ni Allah mula sa banal na Quran, magkaroon kayo ng grupo. Okay? Etong grupo na ito nasaan? Nag-aanyaya tungo sa kabutihan. Tulad ng ginagawa ng mga kapatid natin, nagdadawa. Ika ngay, sinasabi natin sa kailang, kaisaan ni Allah, pagsamba kay Allah. Mga non-Muslim, pinaparamdam natin sa kanilang kaganda ng Islam. Sa bahay mo, ikaw Muslim, payuhan mo ang pamilya mo. Yes? Mga kaya mag-anong kakilala. Nag-uutos ng kabutihan. Nag-uutos ng mabuti. Nagbabawal ng masama. At sila itong mga taong magsisitagumpay. Allah. Kaya mga kapatid, mga magulang sa pananampalatayang Islam, sikapin natin na kung saan gumawa ng kabutihan, mag-utos ng mabuti at magbawal ng masama ayon sa ating kakayahan. Ayon sa ating kakayahan. At ipanalangin natin kay Allah, gabayan ang bawat isa sa ating lahat. Jazakumullah khair wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.